Maayong gabi mga higala makigsunan. Dalaygon kayong Ginoo karong gabi nga niya kita sa katapusan nga gabi sa ato ang pagtuon sa atong series Global Total Member Involvement. Apan ugma sa buntag makigsunan, magapadayon gihapon kita nga live dinhi sa Hope Channels PUC. Ugma sa udto alang sa atong hour of worship mag-uban kita. Sa una ako namang pasiunhandaan nga ako kamong imbitaron makigsuonan sa pagtambong sa pagpaminaw sa mensahe nga importante kaaygod makigsuonan og mga adlaw sa atong pagsimba. Karon sa dili pa kita magasugod sa atong mensahe, ato una idoko unas tanan ang atong maulo alang sa pinasahi nga pagampo. Magampo ta igsoon. Ginoong Dios, salamat kaayo sa kalipay o pribiliyo nga hangtod karon gidungagan nimo o gilugwayan nimo ang among hinuluman ng taon nga kinabuhi. Salamat amahan nga nining adlaw nga igpapahulay o Biyernes sa gabi kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Nakaabot pa gyud kami og makadungog sa imong mensahe, magatuon sa imong pulong nga makapabag-o kanamo. Kay mao ni ang bugtong namong taming nga mahimo kaming masuod ug maduol diha kanimo. Salamat gyud sa imong presensya ug magapasali ikaw nga dili magapiya kanamo. Hawiri kami karon samtang kami magatuon sa imong bililon nga pulong amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen. Sa akong gikaingon, happy Sabat sa tanan nga makaigsuonan. Dalaygon kamo igsuon, dalaygon kitang tanan. Dalaygon gyud sa labaw sa tanan ang Ginoo. Salamat kaayo sa pila ka mga libo nga nagatan-aw matag gabi. Nagatubo makigsuonan ang atong viewers. Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na gyud dinhi sa Mindanao makigsuonan sa atong duha ka union. Sa Sipom, pinanguluhan sa atong presidente Pastor Danielo Palomares, ang atong executive secretary Pastor Edwin Magdadaro ug ang atong treasurer Sir Lawrence Lamera. Dinhi sa atong SWPUC, dili kita pulan sa pagpasalamat mga kaigsuonan ni Pastor Jerry Patalinghog ang atong pinalagang president, Pastor Max Dante Ubos ang atong executive secretary o ang atong treasurer Sir Chimuel Amnosera. Atong manager Sir Janster, thank you gyud kayo Sir Janster ha. O sa atong mga crew dinhi, labi na gyud usab ni Sister Charm ang ato nga in charge sa programming makaigsuonan. Sa Central Philippines, ato sab ginagreet si Pastor Joel Barliso, atong president, o ang atong executive secretary, Pastor Makirang, atong treasurer, si Pastor Inapan. Mga kaigsuonan, niya kita sa katapusang gabi sa akong gikaingon, the disciples' tools. Unsa man gyud ning mga tools makaigsuonan, nga gikinahanglan sa mga disipulo sa Ginoo o mga sumusunod sa Ginoo aron mahimo silang tinuod o matuod gyud nga tinun-an. Disciples' tools. O nga atong teksto makigsuonan makita sa Salmo 119, 105. Nag-ingon siya sa in English makigsuonan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa Bisaya ang Biblia makigsuonan nag-ingon dinhi sa akong Biblia, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil ug ang kahayag sa akong alagianan. Timani makaigsuonan, ang pulong sa Dios mo'y lamparahan sa atong mga tiil ug kahayag sa atong mga alagianan. Imagine ra gud makaigsuonan nga ikaw buta o dili makakita. Lisod gyud kaayo ang paglakaw kung walay makagiya makaigsuonan. Apan sa atong kinabuhing Kristohanon, naa kitay giya, naa kitay lamparahan, naa kitay kahayag nga magagiya sa atong dalanon sa matag adlaw igsuon sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Si Ellen White makigsuonan, of course, sa akong gikaingon kining Biblia, importante kaayo. Nagsulti si Ellen G. White sa iyang Acts of Apostles, page 559. Acts of Apostles, page 559. Nag-ingon siya,
there may be marked defects in the character of an individual. Yet, when he becomes a true disciple of Christ, the power of divine grace transforms and sanctify. Pagkanindot naman yun di mga kaigsuunan. Simple rin yun kaya ng quotation. Perti rin yung mabua mga kaigsuunan. Og naingon siya, tingali dunay mga defects, mga depikto sa atong mga kinaiya. Matag kinaiya. Apan, kung mahimo kitang tinuod o matuod nga sumusunod kang Kristo, ang gahom sa Dios, pinaagi siyang grasya, makausab ka nato o maghatag, maghimo ka natong balaan. Gusto kitang makabaton siyang gahom? Gusto kitang makabaton siyang grasya? O gusto gayud kita mausab makaigsuunan sa atong kinaiya nga lawas nun? Sa atong kinaiya nga unod nun? O sa atong kinaiya nga tawhanon? Bisag unsaon pa natog paningkamot makaigsuunan, sa atong natun-an sa miaging mga gabi, wala gyud kitay kaya kung wala ang grasya sa Ginoo, wala ang iyang balang espiritu. Walay usa nga makapasigarbo makaigsuunan. Usbo nako, kung wala gyud ang gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi, wala gyud ta makaigsuunan. Bisan pagkapila pa ta ma-ordain, bati gyud ang atong kinaiya. Bisag unsaon pa natog paningkamot makaigsuunan sa atong natun-an kagabi. Busa karon igsuon, tan-aw na to, ingon siya sa number 1, there may be marked defects in the character of an individual. Sa global total member involvement makaigsuonan, alang sa tibuok kalibutan, wala pa'y santos nato. Wala pa'y balaan nato. Puros kita mga may depikto sa atong kinaiya, sa atong kinabuhi. Walay usa natong makapasigarbo makaigsuonan. So sa total member involvement, kita gyud tanan nagkinahanglan og manluluwas. Kita gyud tanan nagkinahanglan og Ginoo og nagkinahanglan sa gahom sa balang espiritu makaigsuonan. Mo nagdiingon si Ellen G. White, there may be marked defects in our character, in the character of an individual. Maoning mga concept. Ingon diha, kanang giingon niya nga marked defects makaigsuonan, this does not refer to just any defect, mga igsuon. Wala siya naghisgot og unsa nga defect igsuon. Apan, atong tan-awon pag-ayo, there are marked defects, noticeable features of a deformed character, human tendencies that eventually lead us to the dark death of sin. Dili lang marked defect igsuon. Marked defects sa ato pa plural makigsuonan. Makita gyud nga deformed gyud ang atong kinaiya. Unya ang human tendency kuno, eventually that will lead us to the dark depth of sin. This is when people conclude that it is impossible to get out of the quicksand they are in. They struggle, try hard, but after a while they fall again. And over time, they begin to love the security of salvation. Makadaghan igsuon, ganahan magyud tagkalwasan tinuod. Apan usahay miingon ta nga bisag unsaon nakog paningkamot. Tinuod yun na makigsunan. Atong makonclude nga Ginoo wala gyud koy mahimo. Bisag unsaon na tog struggle igsuon. Bisag unsaon na tog sulay pagpaningkamot gyud. Bisag kapila pa magbalik-balik makigsuonan. Wala gyud tingali si mana o adlaw nga dili ta makasala igsuon. So over time, we need the love and the security of salvation. Busa makigsuonan, ato gyud tugtan ang Ginoo nga magausab sa atong kinabuhi. Unsa may but pasabot igsuon? Musurrender ba ta kay naa may mga marked defects sa atong kinaiya? Dili na ba ta mohimo sa pagduol sa Ginoo? Ang gikinahanglan gyud ay kuno makigsunan, ato gyud duolon ang Ginoo. Padayon siya. He becomes a true disciples of Christ.
bisan pa og naatay marked defects, but when he becomes a true disciple of Christ, sa diyang mahimo na kitang tinuod gyud nga mga sumusunod kang Kristo, mga kaigsuonan, mahimo tang mananaog oy. To overcome these marked defects, it is necessary to become a true disciple. True discipleship does not consist of going to church once a week. Ang tinuod di ay kuno nga pagkatinuonan makaigsuonan, wala nagpasabot nga makaadto lang kag simbahan sa usa ka semana, mahimo na dayon kag automatic nga tinuod niya nga tinunan. It is not just about singing enthusiastically, nor studying the Sabbath school lesson from time to time. Dili. Wala nagpasabot nga kung kusog kay kamo singgit niya inig song service sa church, mahimo na dayon kag automatic nga disciple sa Ginoo. No. Dili nagpasabot nga magsigi kag tuon sa lesson, mahimo na dayon kag automatic nga disciple igsoon. Basahon na tong tiwas. It is not about having a leadership position in the church and participating in spiritual activities. Dili di ay igsoon. Ingon siya sa pagpadayon, a true disciple is one who walks daily with Jesus, who uses the means provided by God to live a victorious life. Mao baya na nga ato gyud tun-an sa miaging mga gabi atong ginatun-an balik-balik makaigsuonan, what are the means in order for us to walk daily with God? So ang tinuod nga disciples, wala diha sa iyahang pagka hinimbahon, tingali makatabang na. Wala diha sa iyang kusog kay mo kanta sa simbahan. Wala diha sa iyang pagtuon sa lesson. Maunay mga makapatabang makaigsuon, makatabang nato. Apa niingon siya diha, a true disciple is one who walks daily with Jesus, who uses the means provided by God to live a victorious life. Karon makaigsuonan ato na tun-an taon-taon. Unsa nang mga means, unsa pagyud ang mga tools nga atong gamiton makaigsuonan aron mahimo kitang matuod og tinuod gyud nga iyang disciple. Ingon na dayon siya diha, kung magamit nimo katong mga means, the power of the divine grace transform and sanctifies him. Ang gahom gyud nga langit nun, magahatag nato grasya nga mausab kita, og ang iyahang grasya mao'y makahimong balaan nato. Dili tungod sa atong binuhatan, dili tungod kay maayo ta. No, wala gyud tay ayo. Wa gyud maayo nato makigsuonan. Ako di gyud ko maayo makigsuonan. I'm sorry to tell you, dili gyud ko maayo. Ngano man tao man pud ko sama ninyo makigsuonan. Wala tay mahimo kung dili ta magrasyahan sa Ginoo. Busa makigsuonan, kining mubo kay nga quotation, dako kay nagkahimuan. Ingon sa diha, the purpose of discipleship is the transformation of the character. As the person walks with Jesus every day, the character of the master is increasingly reflected in or her life makigsuonan. Timani ha? The power of divine grace transform and sanctifies him. Atong usbog basa ang tulo ka punto. There may be marked defects in the character of an individual. He becomes a true disciple of Christ. And the power of divine grace transform and sanctifies him. Timan ay makigsuunan. Nga nag-ingon siya ganina. The purpose of discipleship is the transformation of character. Unya makigsuunan. Unsa may sikrito igsuon. That the person walks with Jesus every day and the character of the master is increasingly reflected in or her life igsoon. Ang pangutana, unsaon manato? Unsaon manato na kanang atong kinaiya nga makopya nato
o mo reflect sa atong kinaiya ang kinaiya ni Ginoong makaigsuonan. Dunay mga butang nga atong dapat tun-an igsuon. Nag-ingon diha ang Sabbath School Department sa General Conference naghimo og giya nato. Dunay tulo ka F nga atong tun-an karon. Kanang Sabbath School Alive mao na ilang gi-introduce makaigsuonan. Nga nag-ingon diha, Bible study and prayer, fellowship and mission. Mga higalang makaigsuonan. Unsa man ang Bible study and prayer, maunay gitawag og foundation. Tulo ko ini ka F makaigsuonan. Unsa diha? Foundation, Bible study and prayer. Maunay pundasyon igsuon. Dili pwede wala tay foundation. Maunay mga tools nga atong gamiton. Ang foundation mao Bible study and prayer. Pagkanindot aron lig-on di ay kita, mauni ang mga hinagiban, mauni mga tools nato nga nagdalag kalig-on, pundasyon sa atong pag-alagad makaigsuonan. Kay kining General Conference, maayo gyud kay sila mohimog program igsuon. Ginganla nilinig Sabbath School Alive. Ang Sabbath School, mauna siya'y ang iyang mission ana to make disciples. Bible study and prayer is the foundation aron mabuhi ang atong kinabuhi igsuon atong kalag nga magsimba kita, mangalagad kita sa Ginoo nga naatay saktong foundation. Steps to Christ, page 90, niingon siya, there is nothing more calculated to strengthen the intellect than the study of the Scriptures. No other book is so potent to elevate the thoughts, to give vigor to the faculties, as the broad ennobling truths of the Bible. Walay lain nga makalig-on nato intellectually, mao ang pagtuon sa balaan nga kasulatan makaigsuonan. Dili gyud nato na tiaw-tiawan. No other book is so potent to elevate the thoughts, and that is to study the Bible makaigsuonan. Ingon ang Testimonies to Ministers, page 113, let us give more time to the study of the Bible. We do not understand the Word as we should. The book of Revelation opens with an injunction to us to understand the instruction that it contains, mga kaigsuonan. So, what is number one, igsuon? Foundation. Number two, fellowship. Format, makaigsuonan. That's the second F. The first F is foundation, Bible study and prayer. The second F is format. That is fellowship. Importante na nga, ikaduha nga tool makaigsuonan. Disciples tool. F, foundation. Second F, format. And that is fellowship makaigsuonan. Ingon ang Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching, makaigsuonan. Not forsaking the assembling of ourselves together, and that is fellowship, makaigsuonan. Mauna ang format, mauna ikaduha nga tool, makaigsuonan, tulo raman humana dayon ta makaigsuonan. What is the first tool? The foundation. The second is the format, and that is fellowship. The foundation is Bible study and prayer. Unya ingon diha, not forsaking the assembling of ourselves together igsuon. Dili gyud nato biyaan ang paghimog mga pagtapok-tapok makaigsuonan sa atong iglesia, and that is small group. That is fellowship makaigsuonan. Ingon diha, those who are of the household of faith should never neglect the assembling of themselves together, for this is God's appointed means of leading His children into unity. Grabe, no? Our High Calling, page 166. Kadto kunong membro sa panimalay sa pagtuo sa Dios.
dili gyud nato i-neglect ang paghimog mga grupo or mga assembling together. That is small group makaigsuonan. Fellowship, maunay gitawag og God's appointed means of leading His children into unity. In order that in Christian love and fellowship, they may help, strengthen, and encourage one another. That is the second tool. The first tool is foundation, and the second tool is what? The format, and that is fellowship makaigsuonan. Katapusan. Unsa man ang katapusan nga F, mao ang focus mga kaigsuonan. Foundation is Bible study and prayer. The format is the fellowship, while the focus is mission mga kaigsuonan. Mao gyud nay focus nato. Ato na i-detailed pag tuon gyud ugma sa buntag mga kaigsuonan. Ayaw ninyo nagpakyasa kay maunay atong tutukan pag-ayo kung unsa ang atong pag-apil sa mission labi na gyud sa Mindanao mga kaigsuonan. The focus, that is the mission. Matag membro sa iglesia, dapat naay focus or naay mission. O ang atong mission, mao ang pagdaog og hamiling kalag. The mission of the Seventh-day Adventist Church is to proclaim the gospel mga kaigsuonan to all people in the context of Revelation 14:6-12, leading them to accept Jesus as their personal Savior and to unite with His church and nurturing them in preparation for His soon return. Timani ha? Ang atong focus is the mission. And that mission is to make disciples mga kaigsuonan. Paghimog mga tinunan alang sa iyang gingharian. Ingon ang Steps to Christ, page 80. If you will go to work as Christ designs, that His disciples shall, and win souls for Him, you will work as Christ designs, that His disciples shall, and win souls for Him, you will feel the need of a deeper experience and a greater knowledge in divine things, and will hunger and thirst after righteousness. Grabihan ning nindutag yun nga quotation makaigsuonan. Pagkanindot naman yun, kadto di ay kunong mga tao nga mo trabaho gyud sumala sa gidesign sa Ginoo sa iya mga sumusunod niya, mudaog og hamiling kalag, mahimong magbabuhat alang kaniya sumala sa iyang gidisenyo mga kaigsuonan. Mahimong mubati gyud sa laom nga pagbati alang sa eksperyensya og dako nga kaalam mga kaigsuonan. Uhaon ikaw, gutumon ikaw, pinaagi sa unsa mga kaigsuonan pagkamatarong. Dili na gani kaganahan mo adtog simbahan. Dili na gani kaganahan mo basa sa pulong sa Ginoo. Dili na gani kaganahan mo apil sa mission sa pagdaog og hamiling kalag mga kaigsuonan. Wala na ikaw giuhaw. Wala na ikaw gigutom sa pulong sa Dios. Wala na ikaw gana sa pagbaton sa pagkamatarong mga kaigsuonan. That means nalayo na ikaw sa tiilan sa Ginoo. Nagpalayo ka mga kaigsuonan. So kining mensahe karong gabi mga kaigsuonan. Of course, ang atong iglesia nagabalik-balik sa pagpadasig niining global total member involvement. Apan kadtong tulo mga kaigsuonan, maogyoy pinaka kinahanglan nga atong himuong taming, himuong tools nato nga mahimo kitang lig-on sa atong foundation, sa ato ang pag-alagad mga kaigsuonan. Unsa ang tulo ka F? Foundation, format, and focus. Foundation is Bible study and prayer. Format is the fellowship. And focus is the mission mga kaigsuonan. So akong gipanghinaot mga kaigsuonan, as we grow our church, o sa ato po nga pagpangalagad, gibalik-balik nato ng prepare, plant, cultivate, harvest, and preserve the harvest mga kaigsuonan. Unya, every church a training school for Christian workers. Matag iglesia, karon igsoon niata sa online, o kining inyong nabati igsoon, pwede ninyo ni i-share sa inyong mga higala, mga amigo.
ug mao nay sekreto makaigsuonan nga naatay inana igsuon. Akong gipanghinaot nga kining niyang tulo foundation, format and fellowship of focus makaigsuonan. Mao gyud ni ang atong dako kay tagaag pagtagad igsuon. Foundation is the what? The Word of God and prayer mga kaigsuonan. Dayon unsa man ang format, mao nang fellowship, mao nang small group, mao nang activity sa iglesia igsuon. Apil ni ana ang outreach o gaing katulo, mao nang focus, the mission mga kaigsuonan. Mao bitaw nang atong theme song, the mission still the same. Proclaim the name of Jesus mga kaigsuonan, His kingdom. Mao ni ang mga mensahe, mao ni ang atong makuhaan sa atong mensahe igsuon. So karon, atong tan-awon pag-ayo, atong i-review igsuon sa di pa tamo tapos. Again, Acts of Apostles, page 559. There may be marked defects in the character of one individual. Yet when he becomes a true disciple of Christ, the power of divine grace transforms and sanctifies mga kaigsuonan. Unsa ang tulo ka F? Again, foundation, format, and focus. Unsa ang foundation? Bible study and prayer. Unsa ang format? Fellowship. Unsa ang mission? Mao na ang atong focus mga kaigsuonan. Pagdaog o hamiling kalag. Ako nang hinaot mga kaigsuonan nga mutubo gyud ta sa atong pagpangalagad. Ugma sa buntag. Ugma sa udto sa atong hour of worship mga kaigsuonan. Ako mong ingnon, ayaw ninyong pakyasa. I-share ninyo kini karong gabi nga mensahe. Ug ugma sa buntag igsuon sa atong hour of worship. Live kita gyud. Atong mamatian ang mensahe. Unsa man ang mga discipleship practices sa atong iglesia. Unsa ka na sila nga mga discipleship practices. Basig wala nato na practice makigsuonan, mo hinungdan nga wala ta mitubo sa atong pag-alagad. Ako nang hinaot makigsuonan na pinaagi sa gahom sa balang spirito. Kining tulo ka mga dagkong butang, mangitag luna sa atong kasing-kasing, mahimo kitang tinuod nga tinunan. Makigsuonan ako mong dasigon ang pagsugod sa Congress sa Mountain View College, June 10 to 15, hapit na gyud makigsuonan. O gidasig yun nako ang tanang makigsuonan. Mamiss yun ninyo ang mensahe sa atong 8 ka mga General Conference leaders makigsuonan. Gikan sa Executive Secretary, Vice President kaduha ka buok makigsuonan, Sabbath School Director sa GC, duha ka mga associate makigsuonan, ang atong Children's Ministries Director si Dr. Oratay na apil pod makigsuonan. Ang atong duha ka mga associate sa Sabbath School. Naagid ang tulo ka mga dagko nato ang mga leaders sa Sabbath School. Pastor Daniel Ebenezer, si Joe Reeves, o ang atong Sabbath School Director, Pastor James Howard makaigsuonan. Ayaw mong pakyas, palihog lang in taon, paristro na mo, diha sa atong mga Sabbath School Directors o sa atong mga district leaders. O karon makaigsuonan, naanatay mga duulan sa 20,000 na-restro, na-distribute na nato ang 25,000 ka mga wristband, mga kaigsuonan, wristbands, na dawat na sa ato mga district pastors. Kakong gipang hinaot, kuhaon ninyo to dito, katong wala nakaparestro, naapatay daghan, thousands pa ng atong wristband, makaigsuonan, o ang atong mga programs, nga kinahanglan atong madawat igsuon. Ako nang hinaot nga kana nga Congress, ma-review ninyo ni ang mga naghimo gyud ani nga lecture igsuon, sila si Dr. James Howard, naagyud sila igsuon. Ato silang mabatian kung unsa gyud ang tinuod nga global total member involvement. Magampo ta makaigsuonan. Ginoong Dios, salamat sa kadaugan sa mensahe karong gabi. Salamat gyud nga ang imong pulong mao'y lamparahan sa among mga tiil ug kahayag sa among mga alagianan. Ginoo, dili namo gyud kaya ang paglakaw kung wala ikaw sa among kinabuhi. Busa kining nga mga mensahe magadala kinig kadasig namong tanan. Ipahat kini sa makigsuonan. I-share namo ni sa among mga silingan og mga kaigsuonan aron mahimo kaming tinuod nga mangilabot ug moapil sa imong buhat
aron mo tubo mabisibisan ang among pag-alagad ug magpabilin kami nga lig-on hangtod gyud sa imong pagbalik. Ang among pag-alagad Ginoo uban sa imong tabang uban sa imong gahom, giampo lang gyud namo nga makalahutay kami hangtod sa imong pagpadayag. Nianang dakong reunion sa langit, magkinit-anay kami dito, wala na'y pagbulagay, wala na'y kasakit, lon-lon kalipay among mapatnan. Amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen.